Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang ginamit na diskarte sa mga huling minuto sa pagitan ng Barangay Ginebra kontra sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Ngayon mga ropa, napakaganda ng laban na to. More on defense ang naging taktika at focus ng dalawang magkabilang coaches na si Coach Tim Cone at si Coach Chot Reyes. Pero sa huli na naig ang kupunan ng Barangay Ginebra para maging 2-1 na ang serye. Ngayon mga ropa, ito ang pambihira at nakaka-excite na diskarte na ginamit ng dalawang coaches. Simulan na natin to. Okay game. Dito tayo magsimula sa third quarter kung saan all 42 pa ang score at ang nakapasok dito sa lineup ng Barangay Ginebra ay sina Japet Aguilar, Justin Brownlee, Scotty Thompson, Stephen Holt at L.A. Tenorio. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, napaka-crucial ng paggamit ni Coach Tim Cone kay Teniente L.A. Tenorio. Pero dito muna tayo sa matchup ni Justin Brownlee at Ronde Yoles Jefferson. Dito kasi sumalaksak at tumatake si Justin Brownlee dito sa may corner papunta sa may paint at na-attract niya ang depensa dito ng kupunan ng Talk and Text at nasa gitna naman dyan si Japet Aguilar at the same time. Pansinin natin dito yung recovery ni Ronde Yoles Jefferson sa depensa. Agad-agaran siyang nakaharap dito kay Japet Aguilar at muntikan pa niyang mablock yung tira na yan ni Japet. Pero hindi inaabot ng kamay ni Ronde Yoles Jefferson yan, kaya easy 2 points si Japet Aguilar, basket is good. Ngayon mga ropa, nung nakita, nagbasa ako sa comment doon sa Facebook, maraming nagsasabi na si Ronde Yoles Jefferson daw ay hindi nilalabas si Coach Reyes dito sa game na to. I totally agree with that mga ropa, kasi nung pinanood ko tong game 3, tila walang pahinga itong si Ronde Yoles Jefferson kay Coach Chot Reyes. Marami ang nagsasabi na para daw android itong si Yoles Jefferson dahil hindi daw ito napapagod. Kayo mga ropa na nanonood ngayon, napansin nyo din ba na halos parang di napapagod tong si Yoles Jefferson? Dito sa defense na to, nakaharap lang siya kay Justin Brownlee, pero pagpasa ng bola kay Japet Aguilar, ang taas pa nung talon niya dyan at ang bilis yung recovery time niya para mag-close out kay Japet Aguilar at muntikan pa nga itong mablock. Sobrang commendable ang ginagawa ni Yoles Jefferson dito sa serye na to, kaya't abante ang kupunan ng Talk and Text sa 2-1 dahil yun sa kanya. Ngayon dito naman tayo dumako sa possession ng Talk and Text. Nag-set ng screen dito si Poy Eram at tignan natin yung ginawang depensa dito ng Barangay Ginebra sa katauhan ni L.A. Tenorio at Japet Aguilar. Agaran silang nag-send ng double team dito kay Jason Castro para ma-close out na yung probability na makapagmando or makapag-facilitate pa si Jason Castro dito sa ibabaw. At the same time, rumol naman si PJ Eram dito. Sayang hindi naabot ni Japet Aguilar tong basa ni Jason Castro. At the same time, wala ring naka-close out dito kay Poy Eram, kaya ang nangyari, nakatira siya dito ng libre. Naka-close out nga dyan si Justin Brownlee, pero that's not enough. Easy 2 points para kay Poy Eram, basket is good. Ngayon mga ropa, most of the game, kung pinanood nyo tong game, talagang dino-double team ng Barangay Ginebra itong si Jason Castro. Yun ang naging mode of defense sila dito. Pigilan na makahawak ng bola itong si Jason Castro, pigilan siyang makapag-facilitate sa kanyang mga kampe. Ngayon dito na tayo dumako sa possession kung saan si Teniente L.A. Tenorio ang titira ng bola. Ngayon mga ropa, 11 points ang tinala ni L.A. Tenorio dito sa game na to, together with 4 steals yan. At pansinin natin dito, 8 minutes remaining natitira sa third quarter. Actually dito sa third quarter, pinasok na si L.A. Tenorio. I-appreciate din natin yung pagbalasa ng players si Coach Tim Cone dito sa game 3. Dito nga pinag-start niya sa first 5 sa L.A. Tenorio. Ayon kay Coach Tim Cone, ang dahilan niya kung bakit pinagsimula niya si L.A. Tenorio dito sa first 5 para daw maayos siyang mabalasa yung mga players at ma-preserve niya yung energy ng bawat isa dito. At the same time na obserbahan ko dito sa game 3 mga ropa, bukod sa pag-preserve ng energy ni Coach Tim Cone, kung bakit niya pinasok sa L.A. Tenorio dito para mag-set ng tempo at pace sa Barangay Ginebra. Mabagal ang naging tempo at pace ng laro ng Barangay Ginebra dito mga ropa, at si L.A. Tenorio ang unang-unang nagmando para sa kupunan ng Barangay Ginebra sa first quarter dahil nga first 5 siya. Ibig sabihin siya at nag-set ng tempo ng laro na nahawa ang kupunan ng Talk and Text. Bumagal din ang laro ng kupunan ng Talk and Text dito dahil kay L.A. Tenorio. At later on, parang siya ang nag-set ng example kay RJ Barrientos kung paano pabagalin ang laro at ang pace ng laro, na which is effective para sa kupunan ng Barangay Ginebra dahil nalimitahan nila ang score dito ng Talk and Text. At dahil nga nagtala dito sa L.A. Tenorio ng 11 points, ilang floaters ang nakuha niya dito kontra sa Talk and Text. At nangyari tong floater na to dahil sa screen na to ni Japet Aguilar at kinapitalize L.A. Tenorio tong space na to na nakuha niya. Floater is good para kay L.A. Tenorio. 11 points sa total of 4 steals siya dyan dito sa game na yan. Ang laking ambag niyan para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Tapos dito, possession naman ng Talk and Text Tropang Giga mga ropa. Pick and roll ang ginawang mode of offense dito ni Jason Castro, kung saan nag-set ng screen dito si PJ Eram. Buti na lang mga ropa, turnover ang kinalabasan ng opensa na to at nakakuha ng steal dito si Scotty Thompson para sa easy 2 points, fast break, basket is good. Sa kabilang banda naman mga ropa, Ronde Yoles Jefferson, ang android na import ng Talk and Text na hindi napapagod.
pagod. Dito sa play na to, na-penetrate na ni Justin Brownlee ang depensa dito ng Token Tex at na-attract niya na dyan yung mga players ng Token Tex para maging open na dito si Japet Aguilar sa may gitna. Kahit si Rondae Hollis Jefferson mga ropa, sumabay na dito kay Justin Brownlee. Pero tingnan natin yung ginawa niya dito. Katatalo niya lang dito kay Justin Brownlee. Tumalon ulit agad siya dito para sumabay kay Japet Aguilar. Ang outcome niyan mga ropa, what a monstrous block kay Japet Aguilar. In your face, harap-harapan ni Japet. Pani si Japet dito kay Rondae Hollis Jefferson. Biruin nyo yun mga ropa, sumabay na siya dito kay Justin Brownlee. Ang taas na din ang talon niya dito. Ang ganda ng recovery ni Rondae Hollis Jefferson dito para tumalon ulit at sabayan dito si Japet Aguilar sa may gitna. Kaya sabi rin ni Coach Tim Cone mga ropa, si Rondae Hollis Jefferson daw ang the best import na nakaharap niya sa tanang buhay niya. Oo mga ropa, legit na sinabi ni Coach Tim Cone yan. Pwede nyo check doon sa may One Sports sa post-interview nila sa Game 3. Grabe naman kasi itong Rondae Hollis Jefferson dito sa serye na to. Ang naging outcome yan sa monstrous defense si RHJ ay ang pinakang ayaw ng Barangay Nebra dito sa game na to dahil naka-pass break dito ang kupunan ng Token Tex. Nanguna dito si Jason Castro para sa fast break at nakabeso agad dito si RR Pogoy sa may 3-pointer. Kaya pinasa na ni Jason Castro yung bola kay RR Pogoy. Basket is good, ang long bomb naman para kay RR. At sa pagkakataong to mga ropa, hindi talaga makalayo ang kupunan ng Barangay Nebra dito sa Token Tex dahil kada shoot nila may nagiging sagot ang kupunan ng Token Tex dito. This time naman tumira si Stephen Holt dito sa may mid-range at na-rebound dyan ni Japet Aguilar. Pinasa niya yung bola dito kay Scottie Thompson sa may corner 3-pointer. Dito din medyo lumamang ang kupunan ng Barangay Nebra sa mga 3-point shooting nila dito sa long bomb. Kumbaga na i-convert nila tong mga 3-pointer na to kaya kahit papaano hindi nakakalamang ang kupunan ng Token Tex sa kanila dito kahit dikit ang laban. I-appreciate din natin dito yung presence si Joe Devans mga ropa. Saludo sa kanya. At dito nga ang ginawa niya dito ay pinostehan niya si Glenn Kubuntin. At dahil dito sa post move na to nakapwesto dito si Japet Aguilar sa may ilalim ng ring. Nagkakaamuyan tong dalawang to dahil matagal nang naglalaro tong dalawang to sa isa't isa. Kaya what a pass ang ginawa dito ni JDB para kay Japet Aguilar. Easy 2 points, basket is good. Ang isa pang importansya ni Joe Devans mga ropa sa lineup ng Barangay Nebra. Mapapansin nyo wala si Justin Brownlee dyan sa lineup dahil siya ang pumalit. Kumbaga siya ang naging backup dito ni Justin Brownlee para magkaroon ng sapat na pahinga si Justin Brownlee. Salute sa iyo Joe Devans. At bago pa matapos ang third quarter mga ropa, nakascore si Justin Brownlee ng dalawang magkasunod na puntos. At tong puntos na to mga ropa ay galing dito sa top of the key attack ni JB32. Dito kasi kaya na-atake niya dito yung paint ng Token Tex. Pansinin natin si Rondae Hollis Jefferson dito. Nandito siya sa left side. At tingnan din naman natin ang ginagawa ni Joe Devans dito kay Rondae Hollis Jefferson. Kumbaga hinaharangan niya si Rondae Hollis Jefferson dito sa dadaanan ni Justin Brownlee. At dito na nga sa side na to dumaan si Justin Brownlee mga ropa kung saan wala ang depensa ni Rondae Hollis Jefferson. Ang tendency at outcome niya na wala ng matibay na resistance dito ang Token Tex dun sa may paint. Kasi nga what a good defender itong si Rondae Hollis Jefferson. Easy layup para kay Justin Brownlee, open na open yung lane, basket is good. At sa sumunod mga ropa dito again, tignan nyo ulit yung ginawa dito ni Joe Devans. Kahit hindi umi-score gaano tong si Joe Devans, tignan nyo naman yung ambag niya sa laro. Dito again sinetan niya ng screen si Rondae Hollis Jefferson at tumuro na siya dyan kay Justin Brownlee dahil alam niya na pag nawala si RHJ doon sa may paint sa may depensa, open lane kay Justin Brownlee at madali itong makakapag-mando at facilitate ng isang tira. At ganun nga nangyari dito mga ropa. Open 2-pointer kay Justin Brownlee mula sa pasa na to, basket is good. Grabe ang ginagawa dito ni Joe Devans mga ropa na hindi natin nakikita dahil hindi naman siya umi-score. Ngayon nakikita natin yung importansya ng kanyang mga ginagawa dito sa loob para sa Barangay Nebra. Dahil sa puntos na yan ni Justin Brownlee mga ropa, umabot sa 62-57 ang score. Pero bago matapos ang third quarter sa huling segundo, nakakuha pa si Rondae Hollis Jefferson dito ng mid-range jumper. Kaya ang tendency, tatlo lang ang naging kalamangan ng Barangay Nebra pagpasok ng fourth quarter. Dito na tayo dumako sa fourth quarter mga ropa at sabi ko nga, buti na lang talaga pumapasok tong mga 3-pointers sa Barangay Nebra at lalo na sa crucial time pa yan. Dito sa possession na to, nauubusan na ng shot clock ang kupunan ng Barangay Nebra at nag-emergency pa sila dito sa on top of the key kay Ralph Koo. Buti na lang mga ropa, walang kakaba-kaba sa dibdib itong si Ralph Koo kahit may sumabay sa kanya dyan na Token Tex player. Kasi kung tutusin, kung tinginan lang mga ropa, ang hirap na tira niyan dahil well defended siya dyan ni Calvin Optana. At the same time, paubos na rin yung oras. Pressure pa. Pero pumasok ang 3-pointer dito ni Ralph Koo sa top of the key. Crucial shot yan mga ropa dahil dikit na dikit ang laban dito. At another one mga ropa, nakakuha din ng open 3-pointer on top of the key itong si Stephen Holt. Open na open yan. Walang player ng TNT ang bumabantay sa kanya dyan. Kaya basket is good para kay Stephen Holt. Pero ano nga ba nangyari dito mga ropa? Binabantayan kasi ni RR Pogoy dito si Justin Brownlee. At the same time, pagpunta ni Justin Brownlee dito sa may paint, si Rondae Hollis Jefferson
kasunod din sa kanya. Ibig sabihin, dalawang players ng talk and text ang bumabantay sa kanya dito. Si RR Pogo at si Ronnie Hollis Jefferson ang tendency na iwan na libre sa ibabaw dito si Stephen Holt. Dahil libre na si Stephen Holt dito sa may 3-pointer, pupukol niya na yan, shooter si Stephen Holt, basket is kudang, long bomb, no problem. At dahil sa senaryo na yan mga ropa, nakalamang ang kupunan ng Barangay Nebra 68-63, pero si Ronnie Hollis Jefferson nakakuha ng pass break dito mula sa steal kay Japet Aguilar. Ang tendency mga ropa, easy 2 points ulit para sa kupunan ng talk and text. At another one dito mga ropa, si Jason Castro nagmamando ng bola para sa kupunan ng TNT. Etong play na to mga ropa, nung nakita ko ng live to kagabi, napansin ko na si Justin Brownlee talaga parang hindi siya makagalaw ng maayos dito sa Barangay Nebra. Parang malamya at matamlay ang galaw ni Justin Brownlee. Kung mapapansin nyo doon sa game na yon, sa game 3 mga ropa, kung nanood kayo ng buo, mapapansin nyo din na parang ayaw rumisib ng bola ni Justin Brownlee. At the same time, hindi siya tumatakbo or nag-exert ng effort para gumalaw doon sa opensa ng Barangay. At dito nga mga ropa, sa pick and roll din ni Jason Castro at ni RHJ, napansin ko na parang mabagal ang galaw ni Justin Brownlee dito. Kaya ang tendency na open si RHJ dito, easy lang. Kasi nga hindi nga nadikitan sa depensa dito si RHJ. Yun ay mga ropa, napansin ko lang, honestly speaking lang doon sa nakita ko. Ngayon mga ropa, baka napansin nyo din yun. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung ano sa tingin nyo, bakit ganito ang galawan ni Justin Brownlee dito sa serye na to. The next possession mga ropa ng Barangay Nebra. Eto, buti nakapwesto si Justin Brownlee dito sa may 3-pointer. Take note mga ropa, games 1 and 2 at dito sa game 3 na to, before niya mahit tong 3-pointer na to, hindi pa siya nakakashoot ng isang 3-pointer dito sa serye na to. Can you believe that mga ropa? Isang 3-point shooter to si Justin Brownlee, pero ito ang first time na nakashoot siya ng 3-pointer dito. Buti na lang pumasok mga ropa dahil isang crucial 3-pointer yan para sa kupunan ng Barangay. At eto pa mga ropa, sobrang commendable din talaga si Maverick Amnesia dito sa game na to. Kumbaga yung mga puntos na pinundar niya, talagang napaka-importante sa Barangay Gene Kings. At another one, tong puntos na mid-range jumper na to, crucial din to dahil isa din to sa nagpalayo sa score ng Barangay kontra sa talk and text dito sa late 4th quarter. Dahil dyan, 73-67 ang score lamang ng 6 ang kupunan ng Barangay Nebra. At si Scottie Thompson mga ropa, nagmando na rin para sa kupunan ng Barangay. Dito mga ropa, grabe ang penetration at salaksak ni Scottie Thompson para sa easy 2 points. Dahil dyan, 75-67 ang naging score, 8 ang naging kalamangan ng Barangay Nebra, wala ng 3 minuto na titira sa game. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. The next possession mga ropa, what a saving block ang ginawa ni Justin Brownlee dito. Dahil harap-harapan niya, sinupalpal ang tira dito ni Calvin Optana para sana maputol ang kalamangan dito ng Barangay Nebra. Crucial block din yan para kay Justin Brownlee dahil nakakashoot sa corner 3-pointer itong si Calvin Optana. Ang tendency at ending dahil sa bulusok na shooting ng Barangay Nebra sa mga huling minuto ng 4th quarter, nahawakan nila ang kalamangan hanggang matapos ang laro at hindi na nakadikit ang kupunan ng talk and text. Dahil dito mga ropa, 2-1 na ang serye, nakaisa na rin sa wakas sa kupunan ng Barangay. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa game na to, sa game 3? At ano din ang masasabi nyo sa ginagawang kilo si Justin Brownlee dito? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.